At sa punto pong ito, narito po ang update tungkol sa mga programa at aktibidad ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung kahalagahan ng kanyang 4 na araw na state visit sa Japan upang lalong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan sa gitna ng mga hamon sa rehiyon at maging sa buong mundo. Sa kanyang departure statement sa Maharlika Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City, sinabi ng Pangulo na bahagi ang biyaheng ito ng mas malawak na foreign policy ng Pilipinas para mapatibay ang political ties, defense and security cooperation at ang mga pangmatagalang partnership sa ekonomiya. Tinutukan ng Pangulo yung mga pangunahing larangan ng kooperasyon kabilang na ang agrikultura, energy, decarbonization, trade and investment, infrastruktura, maritime cooperation, space technology at pagpapaunlad ng Mindanao. Inaasahan din po pag-uusapan ni na President Marcos at ng Prime Minister ng Japan ang mga isyu sa West Philippine Sea, seguridad sa Indo-Pacific region, energy security at mga pagpapalawak sa defense cooperation ng dalawang bansa. Ayon pa sa Malacanang, inaasahan ng paglagda ng mga bagong kasunduan sa trade, investment, human resource development at maritime security sa pagbisita ng Pangulo. Binigyang halaga rin ng Pangulo ang suporta ng Japan sa mga malalaking proyekto sa Pilipinas tulad ng Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, MRT-3 rehabilitation at mga proyekto sa Mindanao. Kasabay po ng pagbisita ang pagdiriwang ng 70th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Magkipagpulong din ng Pangulo sa mga Japanese business leaders at mga Pilipino sa Japan. At yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod nating tatalakayin patungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon dito lamang sa Mr. President on the Go.